Hello mga ka-farmers, good morning. Nandito po tayo ulit sa aming munting fish pond. Papakain po tayo ng dito. Medyo bumaba yung tubig ng ating ngayon. Nagloloko yung ating water source kahapon daw, sabi ng ating ko. Pero so far so good, medyo okay na. Yan. Bali ako muna yung maghahagis-hagis ngayon. Parang ito yung area na may pinakamalalaki. Although sabay-sabay namin silang nilagay noon. Pero parang ito yung pinaka okay ang size. Laging masipag din kumain, no? Yan, no? Pansinin nyo. Ubos agad. Kakatapon pa lang, ubos agad. Yan, paparating pa yung iba, oh. Yan. So, ito yung ating pinapakain, oh. Sa mga kapwa nating PWD dyan, kapag may mga space kayo, mag-alaga kayo ng kahit na mga manok, mga kambing, mga pato, ganyan, anything na livestock, para sa ganun ay magkaroon kayo ng kahit konting libangan man lang. Kasi gaya nyo, nararamdaman ko rin yung mga pakiramdam ng laging nag-iisa. So kahit may mga kasama ka, minsan hindi mo maiwasan yung mga pakiramdam na parang pakiramdam mo na pag-iwanan ka na ng mundo, na pakiramdam mo lagi kang mag-isa. Pero kapag may mga ganito kang nakikita, may mga alaga ka, kahit papaano na iibsan yung lungkot. So ayan, may mga alaga rin kaming mga manok dito, mga ka-farmers. Yan. Sa kabila naman yan. Yan. So most likely dito na naman ulit tayo maghapon. Walang signal dito, so medyo maiwasan natin makasagap ng mga negatibong balita. So dito lang tayo maghapon, manonood-nood ng ating mga alaga, magpapakain kung kailangan. Yan. Ayan. So medyo may mga damo-damo na rin sa nito. Yan. Kung mapapansin nyo, ito dati nung bagong hukay, ang linis-linis, brown talaga. Pero ngayon tinubuan na siya ng mga pako. Diyan sa area na rin, marami ring mga pako. So kinuha ko lang ay parang roughly 2 kilos kanina. Ito. Pero naipakain ko na sa baba yung kalahati. Parang napagpakain na kasi sila kanina nung dumating ako. So ayan, kwento-kwentuhan lang din tayo. So sa mga kapwa kong PWD, lalong lalo na sa mga wheelchair user, minsan talagang mahirap ang sitwasyon, pero binigyan tayo ng Diyos ng ng kakayanan para makaunawa, mag-isip. At yung mga pagkakataon na yun, yung mga opportunity na yun, ay kailangan nating huwag sayangin. Sabi nila, you only live once. Pero ang realidad ay araw-araw tayong nabubuhay.
bawat araw meron tayong pagkakataon, may tsansa, may pag-asa para sa ganun ay may pakita natin kung ano yung mga kaya nating gawin. Di ko alam kung familiar kayo sa isang prayer na madalas nagiging ano ko na rin, nagiging isinasabuhay ko na rin. Sabi sa prayer na yon, Lord, grant us the serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference. So yun, courage. So ang courage ay napaka-importanteng bagay kapag ka isa kang person with disability, lalo na kapag ka wheelchair user ka. Minsan kapag wheelchair user ka kasi ilalaban mo talaga yung independence majority of your life. Kapag wheelchair user ka na, aasa ka sa ibang tao, lalong lalo na kapag ka hindi accessible yung mga area, ganyan. O minsan mismo sa inyong mismong tahanan may mga steps, may mga akyatan, so hindi natin kayang dakil-lagartin eh. So dito yung tatay ko ngayon, kasama ko, nag-aayos siya ng mga daanan ng wheelchair. Yung isang fish pond namin sa baba, iniikot niya, naayos niya yung mga daanan ng wheelchair. Doon na sa ading ko. Yan. Sila yung mga kasama ko sa project na to, and hopefully medyo maging okay naman. Ganon talaga din sa minsan sa buhay. Hindi pwede yung lang yung umaasa tayo sa isang source of income, dahil kapag kasi ni-save mo lang yung pera mo sa bangko, most likely mas mababa pa sa 2% yung interest. Meron pa yung withholding tax. So kung meron kang naiipon konti-konti, maganda rin ang mag-invest sa iba't ibang bagay. Sila nagurnong da dyan ta kwa. Yan ta, kasi nagurnong da dyan tagtintinag nga danaw. Nakakala daw si oxygen. Ya, nagurnong da dyan ya. Nakakala si oxygen. Parang parang makapal doon sa part na yun, sa may tubig. Pero ang gaganda dito mga ka-farmers, malinis yung tubig dito sa taas. Oh. Yun nga lang, parang ito yung area na pinakamaliliit. Hindi ko alam kung overcrowded sila. Maliit lang kasi itong space na to. Yan. Ang nandito ay 1-1. 1-1 din to. Pero mas malawak na di hamak ito. Kitang-kita na yung mga marami rin. And hopefully maging tayo dito. Maging productive yung ating project na to. Doon sa baba pala yung kanyon. Nakikita rin doon sa baba. Yun yung pinakamalaking fish pond namin. And in between these two, meron ding isang pond pa dyan sa gitna niya. Pero hindi namin nilagyan. Ang purpose naman is to raise asola para dumami yung aming Kasi aside from tilapia, mga ka-farmers, marami rin kaming alagang native chickens, mga pato, mga native na baboy, at lahat yon ay kumakain ng asola. So kung gusto nyo pong makatipid mga ka-farmers, lalong lalo na sa inyong pakain, sa inyong mga livestock, mag-alaga po kayo ng asola. Kung wala kayong pang budget sa mga pond na ganito, pwede po kayong bumili ng mga lona o yung tolda kung tawagin. Tapos lagyan nyo lang siya ng mga ganito, stick, tapos gawin nyo siyang parang swimming pool, and then lagyan nyo siya ng loam soil, and then mga goat manure, chicken manure na dry, ganyan, para meron siyang pataba.
And after a week, pwede nyo nang ilagay yung yung asola. Mabubuhay po siya doon. May kaibigan nga ako dati, drum lang yung ginamit din eh. Nilagyan lang din ng tubig ng lupa. Para sa ganon ay mga tipid po kayo sa Siguro rough estimate nakakapagpakain po kami ng 5 kilong asola everyday. And then dun sa pinakamababa naming fish pan, kung nakasubaybay po kayo nung unang mga linggo ng mga fish pan, nitong mga fish pan natin ay punong-puno talaga yon noon. Pero ngayon tignan nyo, malinis na siya. Ubos na, kinain nila. Dito nilagyan din namin ito. Nilagyan din namin ito noon. Pati rin dito nilagyan din namin, pero naubos na rin. So kinakain din pala ng tilapia yung mga asola. Yan. So kwento-kwentuhan lang din muna tayo dito mga farmers. Maganda sana kung may signal para makapag-live. At may update na rin pala tayo sa ating mga rambutan. Itong mga rambutan po natin ay ayun meron ng mga dun sa banda ron, meron ng mga bulaklak. Malapit na rin kasi talagang season nila. Tapos ito, meron tayong isang citrus dyan, meron na rin siyang mga bunga. Ayan. Yung mga kalamansi natin nandyan hindi pa natin na ipapatanim kasi for the last few weeks, parang 3 weeks yata mga ka-farmers, na straight na mainit. And hindi siya ganon kagandahan. Pero isang ulan lang, tingnan nyo, ang daming lumabas na mga bagong mga daon ng saging, daon ng rambutan, isang ulan. So tingnan nyo, basa yung lupa ngayon nagsitubuan agad yung mga Tapos dyan naman sa part na yan, may mga talong tayo dyan. Namumungan na rin. May mga sili din dyan may mga bunga-bunga na rin sila. Parang hindi ko masyadong sure, pero parang naipon doon sa hose yung yung mga tilapia doon mga ka-farmers. Parang kumukuha sila ng oxygen doon sa doon sa nahuhulog na tubig. Akala ko dati maliit yung 1,000 para dito, pero parang marami sila. So total nito ay roughly parang 5,000 dito hanggang doon sa baba. Roughly. So hindi natin pwedeng sabihin eksaktong 5,000, although binilang siya ng lagi tayo nagbibigay ng allowance. Roughly, most likely, ganyan. Maganda sana kung meron tayong makuha dito na marami rin tayong mga nyug dito. Yan ito yung pinakamaayos na nyug yan, maraming bunga yan, kaso narangan lang kasi hindi natin makita. Yan yung nyug na yan, pinaka matamis din. Galing sa nyug ni lola ko, Talungan. Kapitbahay namin siya dati. Maraming bunga yung nyug niya. Pag may mga nahuhulog, yun pinupulot namin. Pag tumubo, diretso dito sa bundok. Kaya majority ng mga namumunga ngayon dito ay mga nyug ni lola ko, yung lahi. Lang uubusin lang natin to kasi nagpakain na yata sila ding kanina bago ako dumating. So dahil wala naman tayong pinagkakaabalan ngayon, dito lang muna tayo. Medyo masakit pa yung katawan ko kasi
Sinubukan kong mag wheelchair ulit kahapon yung racer ko, kaso ano, nakakon naman, naka 5 kilometers na, pero sobrang bagal. Para kung parang bagong sakay lang. Kapag ka PWD ka mga ka-farmers, lalong lalo na pag wheelchair user ka, may mga kaibigan kasi ako nung nakaraan lang na ano, pag nakikita nila ako, lagi nilang sinasabi na ano, maswerte raw ako kasi may trabaho ako, nakakalakad ako, ay nakakalakad, nakapasyal-pasyal I should say, active sa buhay. Yung mga kaibigan daw nila, mga kamag-anak nila na naka-wheelchair, mga spinal cord injury din, sinasabi nila na masyadong mahina, hindi daw kayang ano. Pero kapag ka tinatanong ko yung level of injury, mababa naman. Kung ganun ang injury ko, kaya kong mag-isa. Madali lang din sabihin minsan kasi na ano, na pag nakikita ka nila, syempre hindi naman nila alam yung hardship mo, yung pinagdaanan mo, unless ilagay nila mismo yung sapatos mo para tahakin yung pinagdaanan mo rin. Madali lang din sabihin na ano, na swerte ang isang tao, pero ang realidad ay it doesn't always go with luck. Marami ring opportunities na hindi natin nakukuha. Maraming bagay na gusto natin na hindi natin nakukuha. So gaya ko, marami rin akong pangarap na hindi na-achieve. Marami rin akong gusto na hindi ko nakuha. Pero ganun talaga ang buhay. May mga bagay-bagay kang hindi makukuha. Pero kailangan mo ring paghirapan kung ano yung mga meron ka. But if you do not change your mindset, your habits, most likely you will fail. So yun lamang muna yung ating pag-uusapan mga farmers. Have a blessed day.